Network Entertainment. Chinky, bakit yung bank account ko kahit anong gawin ko, hindi pa rin tumataas ang balance? Ano ba talagang problema? Kung gusto niyo malaman kung anong problema, tune in, don't tune out. Hi, I'm Chinkitan, and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there guys, welcome back to Chink Positive. This is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Today we're going to go deeper than the money concerns. So yung tinatawag nating ipon sa iyong bangko. We're going to go straight to the root cause of the problem, which is your mind. Because I do believe success start not from the outside, but success do start from the inside. So before we go on to the topic, let me ask you real quick. Ikaw ba, do you secretly believe that rich people are, number one, greedy? Rich people are, yun nga, makasarili sila, iniisip lang ng sarili nila? Or do you feel guilty when you make more money? Yung parang feeling mo na hindi mo deserve. Well, if you're feeling that way, iba yung tingin mo sa pera na money is the root of all evil, tapos yung feeling mo talaga masama ang loob mo pag kumikita ka na parang biglaan. You know what? You don't struggle with money because of your income. You struggle because of your way of thinking. So today we're going to talk about yung money mindset mo, how it was shaped, how does it affect you, and then how can we rewrite your money beliefs. So let me ask you this, before you ever earn yung pinakaunang mong kita, naalala mo ba kung ano yung childhood memory mo pagdating sa pera? Una, I want you to be honest with me. Ang pera ba sa iyo ay madaling kitain o mahirap kitain? Pakibigyan lang ako ng perspective. Kunyari, kino-coach kita ngayon. May magsabi, ay, mahirap eh. Yung perspective mo ba na kapag ikaw ay gumastos ng pera, ay ika nga, masama na? Oo. Like for example, di ba, yung parang bumili ka na hindi mo talaga wala sa plano, parang feeling mo na deserve mo, masama na ba yun? O hindi. So, ang next, nung lumalaki ka, paano kumikita yung parents mo? Mabilis ba sila kumita ng pera o mahirap sila kitain ng pera? Whether you like it or not, how we were raised when we were young directly affects the way we view life today. So, yun nga, pag ikaw nanggaling ka sa pamilya na mahirap kitain, chances are, kahit na gusto mong umasenso, pero kung yan ang upbringing mo, yan ang magiging paniniwala mo. Ito yung tinatawag nating self-sabotage, di ba? You sabotage your own success. You avoid big opportunities because deep inside, you don't feel like that it's worth it. So, yung habits mo, hindi siya nagko-connect sa belief mo. Kasi, naniniwala ka na gusto mong mag-umunlad, pero yung habits mo is the opposite. Parang, gusto kong pumayat, pero ang lakas nating kumain. Gusto mong makaipon, pero ang lakas mong gumastos. So, makikita mo na talagang yung beliefs mo control sa everything. And then, yun nga, the reality is this. Kung hindi natin binago ang ating financial mindset, it will keep us poor. So, ano yung 3 common money fears that blocks yung tinatawag natin yung pagpapala or let's say yung pag-aasenso? Number 1 fear that most of us are experiencing is the number 1 fear of being judged. Hindi ka nag-uumpisa kasi natatakot ka, baka mapahiya ka. Paano kung malugi ako? Ano sabihin ng ibang tao? Baka sabihin naman na napaka-ambisyoso ko. Diba? That's number 1. Second, the fear of losing money. Paano na kung malugi ako? Paano na? Diba? Hard-earned money ko to. Number 3, ito pa, the fear of being successful. Diba? Paano na kung naging successful na ako? Paano na kung magbago ako? What if people treat me differently? So kung nakikita mo, because of those fears, you unconsciously draw back. You unconsciously stay at your comfort zone and you unconsciously limit yourself. But I want you to listen carefully. Let me tell you the truth and the truth will set you free. Money, power, fame can never change a person. Really. Nagbago nga ugali ng friend ko eh. Money, power, fame can never change a person but it sure can reveal a person. Ang pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi pwedeng baguhin ng tao, pwedeng ilabas ang tunay niyang pagkatao. Kaya nga huwag kayong matatakot. Kaya nga for today, I want to challenge you as your coach. I want you to pick one unhealthy money belief that you are believing na kailangan mong i-change. Like for example, sinasabi, mahirap
yumaman. Alam mo, dapat mong sabihin, hindi mahirap yumaman kung ako ay nag-aaral. Hindi mahirap yumaman kung ako ay masipag. Hindi mahirap mayaman kung hindi ako natatakot na sumubok. Dapat yan ang sabihin mo. Instead na sabihin mo na, I'm not good with money. No, ang dapat mo sabihin, nag-aaral ako para gumaling ako sa pera. 'Di ba? I am learning and improving every day. Instead na sabihin mong, pera lang yan. No. Alam mo, hindi lang siya pera. Ang pera ay pwedeng pag-aanin ang buhay ko. Ang pera ay pwede kong gamitin para mag-bless ako. Nagigets nyo? I want you to change your negative perspective about money to a healthy perspective about money. And ito yung challenge ko sa'yo this week. Every time when you feel fear around money, you pause, you ask. Itong fear na ito, is it really protecting me? Or is it really limiting me? Diba? Is this fear bringing out the best of me? Or is it bringing out the worst in me? Itong tanong na ito, pagka nararamdaman mo, can really change your life. So, if you like this episode for today, I just want to encourage you to please share this episode with your friends. No, your wealth begins not inside your pocket, but it happens and begins inside your mind. And it will reveal yourself in your bank account soon. You change your way of thinking, and the money will follow. Again, write down one limiting belief about money. I want you to be honest, mag-reflect ka, diba? And then rewrite into the truth, because the truth will set you free. So if this episode hits home, share this episode with someone who needs it. And don't forget to subscribe so you'll never miss a conversation that will help you to think clearer and live better. Tatandaan, as I always say, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.